King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 369. Sunod-sunod na palaso. Pang. Sa isang kidlat ay isang maliksi na figure ang lumitaw sa tabi ng ulo ni Shi Chengtian at isang talampakan ng kidlat ang tumama sa bibig ni Shi Chengtian. Wu! Tumigil ang figure at pagsasalita ni Shi Chengtian. Ang ekspresyon niya ay parang nakain ng tambak na tae at sinakal iyon. Ang ilan sa mga nanonood na henyo ay nataranta at nagulat at si Goddess Bingwei ay natigilan din. Tila nagyelo ang oras sa sandaling iyon. Ang paa ni Zhao Feng ay hindi lamang tumama sa bibig ni Shi Chengtian, nakapasok pa ito sa kanyang bibig. Agad na napaso ang bibig ni Shi Chengtian at binayaran ng napakahusay na kamanghamanghang henyo na ito ang pagmamaliit sa kanyang kaaway. Gayunpaman, si Zhao Feng ay hindi kasing pakinabang ng iba. Napakalakas ng katawan. Ang paa ni Zhao Feng ay tila tumama sa isang bundok at naging manhid. Sa wakas ay nag-react at umungal si Shi Chengtian, na nanginig ang lupa pagkatapos ay nagpadala ng mga kamao kay Zhao Feng, simple at diretso, ngunit malakas. Bago dumating ang mga kamao, ang bugzo ng hangin na may kasamang ito ay maaaring gumawa ng normal na dugo ng suka ng True Mystic rank. Sa sandaling direktang tinamaan ng mga kamao ang kinalabasan ay hindi akalain. Shua! Isang anino ang kumislap, at si Zhao Feng ay lumitaw 12-12 yarda ang layo mula kay Shi Chengtian. Sa mga tuntunin ng bilis at paggalaw ay nalampasan ni Zhao Feng si Shi Chengtian. Sa limang mahuhusay na kamanghamanghang henyo, ang katawan at depensa ni Shi Chengtian ang pinakamalakas ngunit ang kanyang bilis ay karaniwan lamang. Ice Lightning Mystic Flower. Itinaas ni Zhao Feng ang kanyang palad at pinagsama ang kanyang bloodline sa kanyang True Spirit Chi, nagpapadala ng aura ng yelo at kidlat sa Shi Chengtian. Bam! Isang malaking bulaklak ng yelo at kidlat ang namulaklak pagkatapos ay sumabog. Matapos maabot ang True Mystic rank, naging mas perpekto ang pagsasama ni Zhao Feng ng yelo at kidlat at tumaas ng husto ang kapangyarihan nito. Sa nakalipas na ilang araw, naabsorb ni Zhao Feng ang enerhiya sa loob ng Lightning Mystic Stone at naunawaan niya ang mga natural na batas ng kidlat. Dahil dito, ang kontrol ni Zhao Feng sa kidlat ay umabot sa isang bagong antas. Ang Lightning Inheritance ni Zhao Feng ay halos umabot na sa pinakamataas na ikatlong palapag at nagsimulang lumampas sa orihinal na pamana dahil pinagsanib nito ang mga insight na nakuha mula sa Lightning Mystic Stone at Mystic Flower Treasured Bible. Dapat kayang maging banta ang palad na ito sa mahuhusay na kamanghamanghang henyo ngayon. Pinaikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at sa isang iglap ay lumitaw sa itaas ni Shi Chengtian. Matapos tumira ang alikabok ay hindi pa rin nasaktan ang shell ni Shi Chengtian. Huminga ng malamig si Zhao Feng. Nalaman niya na ang balat ni Shi Chengtian ay halos naging bato at halos hindi nagawa sa laman at dugo. Ang balat ng bato ay may malakas na panlaban sa yelo at kidlat. Walang kwenta. Ang depensa ni Shi Chengtian ay walang kapantay sa ilalim ng True Lord rank. Tanging ang pagguho ng mga bloodline o wood elemental skills ang maaaring magbanta sa kanya. Hindi nagulat si Goddess Bingwei sa eksenang ito. Sa limang mahuhusay na kamanghamanghang henyo, tanging ang depensa ng Mystic Ice Jade Charming Body ni Goddess Bingwei ang may kukumpara kay Shi Chengtian ngunit sa usapin ng kapangyarihan, malayo siya. Ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay pangunahing batay sa kidlat o yelo at ang Mystic Flower Treasured Bible ay may kinikilingan sa elemento ng hangin. Gayunpaman, parehong kidlat at yelo ay sinalungat ng elemento ng lupa ni Shi Chengtian. Malinaw na hindi nalubhasa si Zhao Feng sa elemento ng kahoy o mga kasanayan sa pagguho ng lason. Brat na may aswal na buhok, babayaran mo ang iyong kamangmangan. Si Shi Chengtian ay umungal at itinaas ang kanyang mga braso sa hangin nang lumitaw ang isang layer ng kayumangging dilaw na liwanag pagkatapos ay kumupas. Hindi maganda. May naramdaman ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng at sa sumunod na sandali, nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan. Ang buong lugar ay naapektuhan ng isang puwersang humila kay Zhao Feng pababa. Sa mga tuntunin ng bilis at paggalaw, pinagsama ni Zhao Feng ang pamana ng kidlat at ang liksi ng Mystic Flower Treasured Bible. Malinaw na nalampasan niya si Shi Chengtian sa bilis ngunit kung ang kanyang katawan ay 100,000 pounds na mas mabigat, gaano man kabilis ang isa, ang kanilang bilis ay bababa. Pang!
Bumagsak ang katawan ni Zhao Feng sa lupa at ang kanyang laman at buto ay nasa ilalim ng matinding presyon. Ang bawat hakbang ay kailangang gumamit ng enerhiya ng maraming beses ng higit pa kaysa dati. Ito ang bloodline talent ni Shi Chengtian na Gravity Domain. Bagamat hindi mabilis si Shi Chengtian, ang talento niya sa bloodline ay nakakabawas sa bilis ng iba. Malamig na tumawa si Goddess Bingwei. Ito ang dahilan kung bakit kung makikipagtambalan siya kay Shi Chengtian kahit si Yu Tianhao ay malamang na matatalo. Ang gravity domain ni Shi Chengtian at ang kanyang power of ice ay maaari pang magsil ng isang normal na True Lord rank hanggang mamatay. Stone Shattering the Mountains Feast. Nagsimulang umilo ng dilaw ang kamao ni Shi Chengtian at nagsimulang manginig ang hangin at lupa. Ang una ay tila nagtutulak ng isang malaking bundok kasama nito. Sa ilalim ng gravity domain, ang bilis ni Zhao Feng ay nabawasan ng 60 hanggang 70% at mas mabagal kaysa kay Shi Chengtian samantalang ang huli ay parang isda sa tubig. Boom! Ang nakakatakot na kamao ni Shi Chengtian ay nakalock kay Zhao Feng upang hindi ito maiwasan ng huli. Nakaramdam si Zhao Feng ng malaking panganib at ipinatawag ang kanyang three-flowered treasured Bible, trono ng yelo sa likod niya habang ang sinaunang figure ay nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. Ice Lightning Pierce. Inilabas ni Zhao Feng ang kanyang palad at ang lakas ng yelo at kidlat ay sumabog. Ang palad na ito ay higit na nakatuon sa pagyayelo at ang paligid ay natatakpan ng isang belo ng yelo. Naapektuhan si Shi Chengtian at habang papalapit siya kay Zhao Feng, mas mabagal ang kanyang bilis. Malinaw na ninakaw niya ito mula sa Mystic Ice Inheritance. Nagngangalit ang mga ngipin ni Goddess Bingwei habang nanonood. Nakatuon ang kanyang mga kasanayan sa pagpapababa ng bilis, pagyayelo at pagbubuklod. Kapag ang kanyang mga kalaban ay tunay na lumapit, sila ay magiging isang ice statue ngunit sinalungat ni Zhao Feng. At ngayon ang Ice Lightning Pierce ni Zhao Feng ay nagnakaw ng mga kaliwanagan mula sa mga kasanayan ni Goddess Bingwei at ginamit ito sa kanyang bloodline power. Bang! Sa wakas ay dumating si Shi Chengtian malapit kay Zhao Feng at ang three-flowered treasured lotus ay direktang tumama. Ang mga talulot ng three-flowered treasured Bible ay agad na nabasag na patong-patong at ang liwanag nito ay kumupas ng higit sa kalahati. Sa ilalim ng pagtulak ng three-flowered treasured lotus, maaaring umatras si Zhao Feng ng 12-dosenang yarda at sa flap ng Yin Shadow Cloak, nawala. Napagtanto ni Shi Chengtian na may kalamangan na si Zhao Feng ay naging invisible, kaya nagsimula siyang mag-survey sa paligid ng tahimik. Kumpiyansa siya na sa gravity domain ang bilis ni Zhao Feng ay lubos na mababawasan at hindi magkakaroon ng kalamangan sa kanya. Sa sandaling ito, nagpakawala ng hininga si Shi Chengtian nang matagumpay niyang napigilan si Zhao Feng. Hindi niya akalain na ganito pala kagulo ang number 1 Black Horse kanina. Shua! Isang mahinang anino ang lumitaw nang wala sa oras at inihayag ang figure ni Zhao Feng. Ang Shi Chengtian na ito ay talagang kinokontra ako. Nabawasan ang bilis ni Zhao Feng nang humarap kay Shi Chengtian. Sa katotohanan, ang sinumang henyo na dalubhasa sa bilis ay magiging dehado laban sa kanya. Sa puntong ito ay nakatakas si Zhao Feng sa saklaw ng gravity domain. Ang saklaw ng gravity domain ay halos 100 yarda lamang. Mukhang malapit na labanan ay isang tiyak na hindi. Umikot ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng habang nagpaplano siyang muli. Kapag nakalapit na siya ay sasalungat na ang bilis niya. Malakas na depensa, malakas na malapit na labanan, average na bilis, malamaya. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Isang malakristal na busog ang lumitaw sa kanyang kamay at 3 pilak na palaso ang nakakabit dito. Long range item. Nakita ni Shi Chengtian ang sandata ni Zhao Feng at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Malinaw na alam ni Shi Chengtian ang kanyang mga kahinaan. Hindi siya magaling sa long-range combat o labanan sa ere. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Zhao Feng ang kahinaan ng kanyang mga kalaban. Boom! Si Shi Chengtian ay umungal at sumugod kay Zhao Feng na may bug zone ng hangin. Ang pagiging isa sa napakahusay na kamanghamanghang henyo ay hindi naging mabagal ang bilis ni Shi Chengtian. Medyo mas mabilis ito kaysa sa normal na late stage na True Mystic ranks. Nakakagulat din ang kanyang pagsabog habang hinahabol niya si Zhao Feng. Eye of Ice Soul.
Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging isang nagyayelong kailaliman na nagpadala ng lamig sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan. Naramdaman na lang ni Shi Chengtian na nanlamig ang kanyang puso at bumagal ang kanyang pagsugod. Isang malamig na lamig ang nagsimulang magpalamig sa kanyang kamalayan at hindi pinansin ang kanyang pisikal na depensa. Binaliwala ng mga pag-atake ng mental energy ang mga pisikal na pag-atake. Kahit na ang pisikal na depensa ni Shi Chengtian ay 10 beses na mas malakas na nakaharap sa Eye of Ice Soul, hindi ito makakatulong. Magiging epektibo lamang ito laban sa Lightning Fire God's Eye. Shik. Ang bilis ni Shi Chengtian ay bumaba ng higit sa kalahati at ang kanyang mga aksyon ay naninigas. Siya ay isang body cultivator na nangangahulugan na ang kanyang pinagmulan ng mental energy ay hindi malakas at mas malamaya laban sa Eye of Ice Soul. Hihihi. Nagpakita si Zhao Fang ng isang mapagmataas na ekspresyon mula sa malayo. Bagamat hindi epektibo ang Eye of Ice Soul laban kay Goddess Bingwei, kitang-kita ang epekto nito kay Shi Chengtian. Bata. Ikaw. Si Shi Chengtian ay suminok at umungal ngunit ang kanyang mga ekspresyon ay bahagyang nagyelo. Mainit ang kanyang katawan, ngunit ang lamig na iyon ay tila bumalot sa kanyang katawan at maging ang kanyang pag-iisip ay halos manigas. Beng. So. Dahan-daang binitawan ni Zhao Fang ang kanyang busog at ang Luo Haobao ay nagpadala ng sunod-sunod na palasok kay Shi Chengtian at sumabog. Napaungol si Shi Chengtian ngunit ang distansya sa pagitan niya at ni Zhao Fang ay tila distansya ng isang bundok ng yelo. Basag. Pang. Pang. Ang lakas ng yelo at kidlat ay nagsimulang sumabog at nagyelo sa katawan ni Shi Chengtian. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng yelo ay maaaring makapagpabagal sa bilis ng isang tao at ang lakas ng kidlat ay maaaring manhid sa kalaban. Sa bawat palaso ng katawan ni Shi Chengtian ay halatang magyayelo at kasama ng Eye of Ice Soul, na-double ang epekto nito. Ang Eye of Ice Soul ay hindi napakalakas kaagad ngunit maaaring magamit ng mahabang panahon. Pinananatili ni Zhao Fang ang kanyang Eye of Ice Soul na sinanay kay Shi Chengtian. Ang Eye of Ice Soul ay isang mental energy attack at sa kanyang malaking pinagmumulan ng mental energy, maaari niyang ipagpatuloy ito sa napakatagal na panahon. 10 paghinga mamaya. Ang katawan ni Shi Chengtian ay nagyelo sa yelo at ang mga butil ng usok ay nagmula sa kanyang ulo. Bawat hakbang ay may kasamang paghinto. Sa pamamagitan ng Eye of Ice Soul at Luo Haobao ay matagumpay na nakontrol ni Zhao Fang ang sitwasyon. Ang kanyang mga pag-atake ay walang hiya at patuloy na tumatama sa kasukasuan ng mga binti ni Shi Chengtian. Gaano man kalakas ang depensa ng isang tao, kung ang puntong na iyon ay patuloy na inaatake, lilito ang isang puwang. Paano ito nangyari? Nawalan ng kulay ang mukha ni Goddess Bingwei habang mukhang hindi makapaniwala. Sa 5 mahuhusay na kamangha-manghang henyo bukod kay Yu Tianhao, wala siyang maisip na maaaring magpilit kay Shi Chengtian sa ganitong antas. King of Gods, Kabanata 370. Isang bagong napakahusay na kamangha-manghang henyo. Ito ay isang labanan na kabilang sa mga mahuhusay na kamangha-manghang henyo at mayroong maraming mga manunood. Sa loob ng bulan ng liwanag, ang mga henyong nanonood sa malapit ay nagsimulang magtipon mula sa 12 hanggang ilang 12 sa isang nag-iisang bundok sa direksyong northwest. Isang ganid na may 2 ulo na 4 na armadong damuho ang nanood sa labanan mula sa malayo. Hihihi. Hintayin natin na masugatan silang 2 sa kasumugod at patayin silang lahat. Nagtawanan ang 2 ulo ng Taiyuan Shuangzi. Gusto ng babaeng Diyosa na iyon na si Bingwei na maging alipin niya kami, hihihi, hindi kami ganoon kadaling lokohin. Walang pwedeng mag-utos sa amin. Ngumiti ng masama ang nakatatandang Taiyuan Shuangzi. Hindi pumayag si Taiyuan Shuangzi na makipagtulungan kay Goddess Bingwei ngunit lihim siyang nanunood. Naging maayos ang sitwasyon, pumunta nga si Goddess Bingwei at ang kumpanya para lumaban. Ang biktima sa mga mata ng mahuhusay na kamangha-manghang henyo ay mas malakas kaysa sa naisip at pinigilan ang mahuhusay na kamangha-manghang henyo. Ang taong bato ay ganap na napigilan. Ang taong bato ay hindi maaaring lumaban sa lahat. Nagulat ang mga mukha ni Taiyuan Shuangzi at hindi makapaniwalang tumingin sa larangan ng digmaan. Malapit sa ilog.
Pinaputok ni Zhao Feng ang kanyang Eye of Ice Soul at pinalamig ang kamalayan ni Shi Chengtian habang tumatakbo siya sa mga hangganan. Beng! So! Ang bawat pag-atake ng Luo Haobao ay nagpang-inag kay Shi Chengtian sa lamig. Boom! Si Shi Chengtian ay umungal patungo sa langit ngunit hindi niya mababago ang katotohanang siya ay bumagal. Siya ay malakas ngunit hindi makalapit sa kanyang kalaban. Gaano ito kalungkot? Bagamat malakas ang kanyang depensa, ang Luo Haobao ni Zhao Feng ay nakatutok sa kanyang mga tuhod at nagpatuloy sa pagbomba roon, na nagdagdag ng pinsala sa ibabaw ng pinsala. Habang lumilipas ang panahon ay nasugatan ang isip ni Shi Chengtian. Kung wala siyang gamit na pang soul protection sa kanya, ang pinsala sa kanyang isipan ay magiging ilang beses na mas malala. Malinaw na bago ang Sacred True Dragon Gathering, Shi Chengtian ay binigyan siya ng mga elder ng isang soul protection item upang mapunan ang kanyang kahinaan sa mental energy. Sa sinaunang arena, ang mga nanonood sa kinatatayuan at entablado kasama ang mga soberano ay nanonood sa labanang ito. Zhao Feng. Naghiyawan sa paghanga ang mga junior. Hindi ka panipaniwala. Ang kanyang bilis ay sapat na upang maging isang bagong napakahusay na kamangha-manghang henyo. Dati noong nakipag-away siya sa Goddess Bingwei ay bahagya lang siyang gumuhit ngunit ngayon ay tinatalo niya si Shi Chengtian ng walang pagsisikap. Mahigit 79% ng mga manunood ang nanonood sa labanang ito. Mula nang magsimula ang Sacred True Dragon Gathering, isang bagong henyo ang nagtagumpay na maging isang napakahusay na kamangha-manghang henyo. Brother Zhao. Naabot mo na ang hakbang na ito. Ibabalik ko ang balitang ito sa 13 countries at sasabihin ko kay Master sa Broken Moon Clan. Napuno ng luha si Yang Gan habang nanginginig ang kanyang katawan sa pananabik. Sa sandaling ito ay halos mabaliw na siya sa kaligayahan. Ang Broken Moon Clan ay gumawa ng isang henyo. Naniniwala ako na mababago ni Brother Zhao ang sitwasyon ng Cloud Area kapag bumalik siya sa 13 countries. Tuwang-tuwa at umaasam si Yang Gan. Sa kasalukuyang growth rate ni Zhao Feng, tiyak na madadagdagan pa niya ang mga inheritance pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering. Sa entablado, tahimik na pinanood ng siyam na soberanya ang labanan ni Zhao Feng at Shi Chengtian. Talagang naabot ni Zhao Feng ang antas napakahusay ng kamangha-manghang henyo. Ito ang ika-6 na napakahusay na kamangha-manghang henyo ng Sacred True Dragon Gathering. Magkakaroon ba ng ika-7 o higit pa? Ang bronze skin na Deputy Palace Lord ay nagsabi sa mababang tono na may pag-asa sa kanyang mga mata. Wala nang nagtanong pa sa lakas ni Zhao Feng at sa kanyang katayuan bilang napakahusay na kamangha-manghang henyo. Sa 17 taon na siya ay naging isang napakahusay na kamangha-manghang henyo at sa henerasyong ito tanging si Yu Tianhao at ilang iba pa ang may kukumpara. Ang lakas ni Zhao Feng ay hindi gaanong naiiba sa kay Shi Chengtian ngunit palaging mahahanap ang mga kapintasan ng kalaban. Bumantong hininga ang Mystic Sword Sovereign. Tama iyan. Walang perpektong bagay sa mundong ito at palaging mahahanap ni Zhao Feng ang bawat pagkukulang. Ito ang kanyang winning card. Tumango ang Green Moon Sovereign. Siya ay nagbigay ng maraming pansin kay Zhao Feng at sa simula ay dahil ito sa maliit na pas ang magnanakaw. Pero, kung magpapatuloy ito, maaaring baldado ang binti ni Shi Chengtian. Nagsalubong ang kilay ng isang soberano. Ang bawat mahuhusay na kamangha-manghang henyo ay ang mga napiling kontinente. Masasabing sila ang magiging mga sovereign sa hinaharap na nagpasya sa kapalaran ng kontinente. Kung magagawa nila ang anumang bagay ay hindi hahayaan ng Sacred Alliance ang sinumang sa napakahusay na kamangha-manghang henyo na masugitan, kahit na ito ay kaunti lamang. Sa loob ng bula, ang nikap ni Shi Chengtian ay matagal nang nakatiis sa mga pag-atake ng Luo Haobao at nang maglakad siya, nauutol siyang naglakad. 12 ng mga arrow. Ang bawat isa ay naglalaman ng kapangyarihan ng yelo at kidlat at nagbabanta sa mahuhusay na kamangha-manghang henyo, ngunit ito ay nagdala lamang sa kanya ng ganito kalaking pinsala. Bahagyang nagulat si Zhao Feng nang bitawan niya ang kanyang pana. Kahit na ang True Lord rank ay masasaktan kung hindi mamamatay sa mga pag-ataking ito. Siyempre, sa 12 ng mga paghinga ay napagpasyahan ang tagumpay na ito. Nasugatan ang isip ni Shi Chengtian at mabagal ang mga reaksyon. Ang kanyang pinsala sa tuhod ay nagpabagal sa kanyang bilis ng paggalaw.
Maaaring sirain ni Zhao Feng si Shi Chengtian kahit sa malapit na labanan ngayon. Walang hiyang bastos. Huwag kang maging mayabang. Nag-react si Goddess Bingwei at sumimangot mula sa malayo. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa pangako kay Shi Chengtian. Huli na, ngumiti si Zhao Feng at inalis ang Luo Haobao habang kumikinang ang Asher Lightning Flame sa kanyang mga mata. Lightning Fire God's Eye. Unang nakalock ang Lightning Fire God's Eye ni Zhao Feng sa katawan ni Shi Chengtian. Hindi maganda. Tigilan mo siya. Ang mga pananalita ng mga soberano ay nagbago ng husto. Bago ito ang yelo at kidlat ni Zhao Feng ay tuloy-tuloy na bumagsak sa katawan ni Shi Chengtian at ang balat ni Shi Chengtian ay naging matigas at malutong. Sa sandaling dumapo ang Lightning Fire God's Eye kay Shi Chengtian, ang biglaang pagbabago ng init ay magdadala ng malaking panganib sa kanyang katawan at isipan. Gayunpaman, kahit na alam nila ito ay walang magagawa ang mga soberano. Ang Sacred True Dragon Gathering ay wala na ngayon sa kontrol at ang lahat ay pinamunuan ng sinaunang arena. Sa pagkakataong ito, naramdaman din ni Shi Chengtian ang isang kritikal na panganib na lumitaw sa kanyang puso. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo sa kalumuhad sa lupa. Sa ganitong paraan maiiwasan niya ang pag-atake at mabawasan ang pinsala. Boom! Isang kidlat na apoy ang dumaong kay Goddess Bingwei sa halip. Ikaw. Natigilan si Goddess Bingwei nang pumutok ang apoy ng kidlat at sinunog siya. Ang transparent na kidlat at apoy ay mabilis na nabura ang kanyang antas ng enerhiya sa pag-iisip at nagsimulang mag-alab. Ito ay malinaw na ang Lightning Fire God's Eye ay sumalungat sa mga kasanayan sa yelo ni Goddess Bingwei sa isang tiyak na antas at ang epekto nito ay kitang-kita. Kung ikukumpara sa kanyang Lightning Fire God's Eye sa unang round, naabot nito ang isang buong bagong mundo. Sa nakalipas na ilang araw, na-absorb ni Zhao Feng ang mas dalisay na Lightning Yuan Qi at sadyang pinadalisay ang kanyang True Spirit Lightning Flame. Dahil sa biglaang pag-ataking ito, nawalan ng bantay si Goddess Bingwei at ang kanyang isip ay agad na nasugatan habang ang kanyang puting nyebe na balat ay nasusunog. Sa kabilang banda ay hinawakan ni Shi Chengtian ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay ngunit nagpakawala ng mahabang hininga nang mapagtanto niyang ang Lightning Fire God's Eye ay hindi dumapo sa kanya. Ang Eye Bloodline skill ni Zhao Feng ay napakabilis at tiyak na maaaring umatake bago niya tinakpan ang kanyang ulo at lumuhad sa lupa. Kung malupit si Zhao Feng, maaaring napilayan ng Lightning Fire God's Eye ang nikap ni Shi Chengtian. Bakit hindi niya ako inatake? Pakiramdam ni Shi Chengtian ay parang nabuhay siyang muli. Sa oras na ito, nalaman niyang si Goddess Bingwei ay tinambangan ng Lightning Fire God's Eye at bahagyang nasunog. Magulo ang lugar malapit sa ilog. Ang dalawang napakahusay na kamanghamanghang henyo na sina Shi Chengtian at Goddess Bingwei ay nasa lupa at nasa himpapawid, ngunit ang bawat isa sa kanila ay tila nataranta. Ang puting nyebe na balat ni Goddess Bingwei ay pinaso, at ang kanyang buhok ay umusok. Parang hindi na siya goddess. Ipinatong ni Shi Chengtian ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at lumuhad sa lupa. Halos mapilayan ang isang tuhod niya at mabagal at matigas ang kilos niya. Ha. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa kabilang stand. Ang Zhao Feng na ito ay mas matalino kaysa sa inaakala ko. Ang mga soberano ay nagpakawala ng hininga. Hindi pinatapos ni Zhao Feng si Shi Chengtian at sa halip ay gumamit ng paraan ng nakakabigla. Ang pagpilit pabalik ng dalawang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay mas epektibo at nakamamanghang kaysa sa pagtalo sa isa lamang. Siyempre, mas maraming tao ang nagulat sa hindi kapanipaniwalang kontrol ni Zhao Feng. Dumagundong ang mga alon sa puso ng mga henyong nanonood. Anong klaseng eksena ito? Si Zhao Feng sa kanilang mga mata ay nasa likod ng kanyang mga kamay at ang kanyang asol na buhok ay umihip sa hangin. Isang Asher Lightning Mystic Flower Mark sa kanyang noo ang kumikinang at ang kanyang mga mata ay matalim habang nakatingin sa dalawang gusot na napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang masamang kabataang ito ay tila Panginoon ng masasamang landas na nangingibabaw sa sitwasyon. Pagtalo sa isang napakahusay na kamanghamanghang henyo at pagpilit sa isa pa. Anong uri ng mga pamamaraan ang mga ito? Ang mga henyo sa loob at labas ng bubble pati na rin ang mga eksperto mula sa buong kontinente ay pigil hininga. Maraming tao ang nag-iisip kung anong uri ng panahon ito.
Una ay naroon si Yu Tianhao at ang iba pang 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo at ngayon ay naroon ang halimaw na ito. Sa maikling panahon ay parehong hindi gumalaw sina Shi Chengtian at Goddess Bingwei. Si Goddess Bingwei ay nasugatan ng Lightning Fire God's Eye at ang kanyang isip ay bahagyang nasugatan. Nakita niya na si Shi Chengtian ay lubhang nasugatan at nag-alinlangan. Sa sandaling ito sa oras, si Zhao Feng ay may kagandahang humarap sa 2 napakahusay na kamangha-manghang henyo ng may kumpiyansa. Walang hiyang bastos. Bumungad sa mga mata ni Goddess Bingwei ang malamig na layunin ng pagpatay na puno ng puot. Mula nang maabot niya ang antas ng isang napakahusay na kamangha-manghang henyo, kailan siya nawalan ng napakaraming mukha. Pinatay niya ang lightning fire at sinubukang makipag-usap kay Shi Chengtian sa pamamagitan ng spiritual sense. Natalo ako. Mapait na ngumiti si Shi Chengtian at wala na siyang lakas ng loob na lumaban pa at bahagyang nagpasalamat na hindi natapos ni Zhao Feng ang kanyang paa. Ang pag-urong ni Shi Chengtian ay naiwan lamang si Goddess Bingwei at habang nakatingin siya kay Zhao Feng, isang lamig ang lumabas sa kanya. King of Gods, Kabanata 371. Ang yakap ng Diyosa. Sa itaas ng lugar na malapit sa ilog, si Zhao Feng at Goddess Bingwei ay muling nagkita habang ang nagyayelong hangin ay umuungol at kumikidlat. Ginawa ito ng bastos na ito para hindi makasali ang aking nakababatang kapatid na babae sa Sacred True Dragon Gathering at nagnakaw ng mga kasanayan mula sa aming Mystic Eyes Inheritance, tumataas ng hakbang-hakbang. Ang mga mata ni Goddess Bingwei ay kumislap sa lamig at ang kanyang dibdib ay kumabog ng galit. Weng! Nagliwanag ang kanyang balat habang ang kanyang Mystic Eyes Jade Charming Body ay na-activate at isang malakas na aura ng yelo ang bomb-alot sa radius na 100 yarda. Nanlamig ang lamig hanggang sa buto at nagkaroon pa ng epekto tulad ng Eye of Ice Soul ni Zhao Feng. Ina-activate pa ang kanyang bloodline power at pinapataas ang kanyang depensa at bilis ng pagbawi habang bumubuo rin ang domain ng yelo. Tumalon ang puso ni Zhao Feng nang mapagtanto niya na ang lakas ni Goddess Bingwei ay nakatago ng mas malalim kaysa sa naisip niya. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang balat ni Goddess Bingwei ay perpekto na tulad ng snow, malambot at makinis. Ang tanging bagay na hindi niya agad mapagaling ay ang sugat sa kanyang isipan. Ito ang kapangyarihan ng domain. Gamit ang kanyang Mystic Eyes Jade Charming Body at Bloodline para i-freeze ang lahat sa loob ng isang partikular na radius. Kahit na pumasok ang isang napakahusay na kamangha-manghang henyo, ang kanilang bilis ay bababa ng malaki. Lumabas ang ulo ni Mo Tianyi habang pinagmamasdan ang labanan mula sa malayo. Natigilan siya nang makita niyang tinalo ni Zhao Feng si Shi Chengtian at hindi nag-alala para sa pakikipaglaban ni Zhao Feng kay Goddess Bingwei. Pagkatapos ng lahat, ang bloodline ni Zhao Feng ay sumalungat sa Goddess Bingwei at ang kanyang Lightning Fire God's Eye ay nakamamatay din sa kanya. Kung ginamit ang domain na ito ng yelo kasama ng gravity domain ni Shi Chengtian, doble ang epekto nito. Bumalik ang isip ni Zhao Feng at agad na naunawaan ang orihinal na plano ni Goddess Bingwei at Shi Chengtian. Kapag ang Ice Domain at Gravity Domain ay ginamit ng magkasama maging ang mga nasa True Lord rank ay malilimitahan. Sa kabila ng Sacred True Dragon Gathering ay malamang na walang makakasira nito. Extreme Northern Mystic Ice Wind. Nagpaputok si Goddess Bingwei ng isang magulong umaalulong na bagzo ng hangin na nagpalamig sa lahat ng nasa daan nito at nagsimulang mag-freeze ang dugo ni Zhao Feng at True Spirit Chi. Kung hindi dahil sa kanyang bloodline power, tiyak na magiging mahirap na kalaban si Goddess Bingwei. Weng! Isang napakagandang figure ang bumangon sa likod ni Zhao Feng at umupo sa isang trono. Nang malapit na ang mga pag-atake ng yelo ni Goddess Bingwei, isang bahagi nito ang nasipsip. Si Zhao Feng ay protektado mula sa yelo at nagkaroon ng mataas na katatagan mula dito. Mystic Ice Demon Suppressing Mountain. Sumigaw si Goddess Bingwei habang ang kanyang mga kamay ng jade ay tumawag ng ilang mga bundok ng yelo na dumudurog patungo kay Zhao Feng. Ano ang pinaplano nitong Goddess Bingwei? Naghinala si Zhao Feng. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at 2 sources of true spirit ang bumungad sa kanya na bumasag sa mga bundok ng yelo. Kung ikukumpara sa dati ay nagkaroon ng mas madaling panahon si Zhao Feng kaysa dati nang makipaglaban kay Goddess Bingwei. Ho, Shua!
Ang mga mata ni Goddess Bingwei ay kumislap habang siya ay nakapikit at ang kanyang ice domain ay bumalot kay Zhao Feng. Tila nahulog si Zhao Feng sa hindi mabilang na yelo ngunit ang figure at trono sa likod niya ay patuloy na hinihigop ang yelo. Ang ice domain ay talagang malakas ngunit may mas mahinang epekto sa akin. Napaisip si Zhao Feng. Ang ice domain ay gumamit ng matinding lamig upang i-freeze ang lahat sa paligid nito ngunit para kay Zhao Feng, ang epekto nito ay hindi bababa sa 70% na mas mababa. Nagsasayang lang ng lakas si Goddess Bingwei. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman ni Zhao Feng na may mali. Patuloy na lumalapit si Goddess Bingwei at mas lumakas ang ice domain dahil ang Mystic Ice Jade Charming Body ni Goddess Bingwei ang core nito. Ngunit hindi natakot si Zhao Feng kay Goddess Bingwei sa malapitang labanan. Pang! Boom! Ang kapangyarihan ng yelo at kidlat ay namumulaklak habang ang dalawa ay nag-aaway ng sunod-sunod. Si Zhao Feng ay naging mas matapang sa paglipas ng panahon at ang kanyang True Spirit Chi ay damaloy ng mas maayos. Walang kalamangan si Goddess Bingwei sa malapitang labanan. Si Zhao Feng ay talagang may lakas ng isang napakahusay na kamanghamanghang henyo at ang kanyang kadugo ay ang kanyang kaaway. Hindi siya natatakot sa kanya sa parehong malapit o mahabang labanan. Siyempre, hindi rin kayang harapin ng bloodline ni Zhao Feng si Goddess Bingwei. Napakalakas ng depensa ng Mystic Ice Jade Charming Body ni Goddess Bingwei at halos kayang harangin ang anumang normal na pag-atake. Lightning Fire God's Eye. Nagpaputok si Zhao Feng ng Eye Bloodline skill sa katawan ni Goddess Bingwei ngunit sa ilalim ng Ice Domain ang pinsala mula sa Lightning Fire God's Eye ay medyo hamina. Higit pa rito, binabantayan ito ni Goddess Bingwei at hindi nahuli. Ang Lightning Fire God's Eye ni Zhao Feng ay bahagyang nasugatan ang isip ni Goddess Bingwei. Napabuntong hininga si Goddess Bingwei at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang direktang tinatamaan ito. Talagang may pakulo. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng nang matagpuan niya ang pakikipaglaban ni Goddess Bingwei ng malapitan. Ang bilis ni Zhao Feng ay talagang nabawasan ng ice domain ni Goddess Bingwei ngunit ang kanyang close combat skills ay karaniwan lang. Hindi siya kasing lakas ni Shi Chengtian at hindi kasing liksi at siya. Hindi nagtagal ay nakahanap si Zhao Feng ng kapintasan kay Goddess Bingwei. Ice Lightning Mystic Flower. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumislap habang ang kanyang kapangyarihan ng yelo at kidlat ay tumama sa dibdib ni Goddess Bingwei na walang proteksyon doon. Nagbago ang ekspresyon ni Goddess Bingwei habang sinusubukan niyang umiwas. Bam! Huli na at ang palad ni Zhao Feng ay umabot na sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Zhao Feng ang lambot sa kanyang palad. Bahagyang namula ang mukha niya at natulala. Sa mga tuntunin ng purong pagtatanggol, ang Mystic Ice Jade Charming Body ni Goddess Bingwei ay kapareho ng kay Shi Chengtian at may mataas na katatagan sa yelo. Sa makatuwid, halos hindi nasugatan ng palad na ito si Goddess Bingwei. Kalokohan. Niloko ako. Napagtanto ni Zhao Feng na sinadyang iniwan ni Goddess Bingwei ang kapintasan na ito para sa kanya at habang iniisip niya, nakita niya si Goddess Bingwei na nagpahayag ng isang nakakalokong ngiti. Nang sinubukan niyang umatras ang ice domain ni Goddess Bingwei ay umabot sa sukdulan nito at ang kritikal na lamig ay halos magpalamig sa dugo ni Zhao Feng habang siya ay bumagal. At saka, inabot din ni Goddess Bingwei ang kanyang mga braso at niyakap si Zhao Feng. Nagmula sa kung saan-saan ang gulat na sigaw. Nakanganga ang mga kalapit na manunood at halos bumagsak sa lupa ang bibig ng mga eksperto sa sinaunang arena. Tama iyan. Niyakap ni Goddess Bingwei si Zhao Feng at sa napakahigpit na paraan. Kung nasa ibang lugar sana ay mag-asawa na sila. Hihihi, minaliit siya ni Zhao Feng. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng Mystic Ice Queen. Tumayo si Zhao Feng habang mahigpit siyang niyakap ni Goddess Bingwei at isang nakakatakot na lamig ang kumalat sa buong katawan niya. Ang yakapin ng ganoong kagandahan ay dapat na napakasarap ngunit para kay Zhao Feng, kalahati na siyang napunta sa pagkapahamak. Ang walang limitasyong lamig ay nakalok sa katawan ni Zhao Feng at sa isang kisap mata ay isang layer ng yelo ang kumalat sa kanyang katawan at sinusubukang humakbang pa at i-freeze ang kanyang True Spirit Chi at Bloodline Power. Napakawalandian nitong Goddess Bingwei na gamitin ang kanyang mga suso para akitin ako at palamigan ako. Si Zhao Feng ay suminok habang siya ay nanlamig.
Ganito lang nagyakap sila ni Goddess Bingwei. Sa una ay mainit ngunit pagkatapos ay dumating ang walang katapusang lamig. Magkatabi lang ang dalawa. Ang bibig ni Zhao Feng ay halos halikan ang mukha ni Goddess Bingwei at ang huli ay parang diyosa ng yelo habang ang kanyang bibig ay nakakunot sa layuning pumatay. Bukod sa kanyang bloodline power, ang kahusayan at kaliwanagan ni Zhao Feng sa yelo ay higit pa kaysa kay Goddess Bingwei. Sa maliit na distansya sa pagitan nila, ang bentahe ni Zhao Feng sa bilis ay walang silbi. Hindi naman parang ayaw tumutol ni Zhao Feng. Ang cultivation ni Goddess Bingwei ay mas mataas kaysa sa kanya ng dalawang maliit na antas at may mas dalisay at mas siksik na True Spirit Chi. Mayroon din siyang bloodline power at nalampasan siya ng katangian ng kanyang Mystic Ice Jade Charming Body. Sa mga tuntunin ng lamig, pinigilan din ng nasasakupan ni Goddess Bingwei si Zhao Feng. Sa makatuwid, sa mahigpit na yakap at pagyelo, si Zhao Feng ay hindi makapumiglas. Sa mata, makikita ang paligid ng dalawa na ginagawang yelo. Ang katawan ni Zhao Feng ay ganap na nabuklod sa yelo at si Goddess Bingwei ay hindi gaanong naapektuhan. Sa ilang paghinga lang, lahat ng bagay sa loob ng 100 yarda na radius ay selyado sa yelo at maging ang mga nasa True Mystic rank ay nahirapang lumapit. Sa gitna ng mundo ng yelo ang ice sculpture ng isang lalaki at babae ay mahigpit na nagyakapan na parang mag-asawa. Natigilan si Mo Tianyi at napatulala si Shi Chengtian nang makaramdam siya ng lamig. Ano ito? Ang mga bibig ng mga henyong nanunood ay maaaring magkasya sa isang mansanas. Anong kalokohan? Paanong ang dalawang ito ay parehong nabuklod sa yelo? Alam kong walang mabuting kalooban ang asong ito. Pinagmasdan ni Taiyun Shuangzi ang lalaki at babae na natatakan sa yelo dahil sa gulat. Kasabay nito, mula sa silangang bahagi malapit sa ilog, nagsimulang gumalaw ang Heaven Earth Yuan Chi. Huwang. Tila nang inag ang hangin at lupa at dahil sa maraming kulay na mga ilaw, lumikha ng mga alon ang kalapit na ilog. Nakalusot na si Sister Yufei. Bulalas ni Mo Tianyi at lumitaw ang isang makapangyarihang True Mystic rank. Ang Heaven Earth Yuan Chi ay tila umawat sa tawag nito at lumikha ng isang nakamamanghang tanawin. Ang pagpapatawag sa Heaven Earth Yuan Chi, ito ay magagawa lamang ng mga nasa True Lord rank. Paano ito posible? Bulalas ng mga ekspertong nanonood sa sinaunang arena. Nang makalusot si Zhao Yufei, lumikha ng Heaven Earth Yuan Chi ng mga bulaklak, na parang sinasabi na siya ang napili sa mga langit. Anong uri ng bloodline ang mayroon siya para magkaroon ng momentum ng True Lord rank kapag naabot lang niya ang True Mystic rank? Nagulat lahat ang siyam na soberano. Ang eksenang ito ay lumitaw lamang sa ilang mga alamat tulad ng Scarlet Moon Religion Patriarch, Sword Saint Ye Wuxi at Yu Tianhao. Sa pagkakataong ito, Weng, ang isa pang malakas na anino ng mana ay lumitaw sa mga ulap sa itaas ng sinaunang arena. King of Gods, Kabanata 372. Ang lihim ng soberanong Dao. Naabot ng pangalawang Zhao Yufei ang True Mystic rank, isang bagong inheritance shadow ang lumitaw sa itaas ng sinaunang arena. Napakalaki ng inheritance shadow na iyon, at isang malamig na aura ang nagpatalsik sa mga kalapit na anino ng mana. Lumingon ang lahat at siniyasat ito. May nakita silang palasyong gawa sa yelo at nyebe. Mystic Ice Inheritance. Bulalas ng Mystic Ice Queen habang nakatingin sa mana na nililiman ng saya at pagkagulat. Ang Mystic Ice Palace ay may isa sa mga pasukan ng Mystic Ice Inheritance at sa makatuwid ay maraming alam tungkol sa pamana na ito. Gayunpaman, bilang isa sa 4 na dakilang pamana, hindi ito madaling kontrolin ng isang puwersa lamang. Kinokontrol lamang ng Mystic Ice Palace ang isang bahagi ng Mystic Ice Inheritance. Sa Sacred True Dragon Gathering lamang makokonekta ang pangunahing Mystic Ice Inheritance sa sinaunang arena. Isa sa 4 na dakilang pamana, ang Mystic Ice Inheritance. Hahaha, maswerte ang mga naglilinang sa Dao of Ice. Nag-usap ang mga manunood. Bilang isa sa 4 na dakilang pamana, ang Mystic Ice Inheritance ay bihirang lumitaw isang beses bawat 1,000 taon at kapag ito ay lumitaw, ang mga nakalimutang ice elemental na kasanayan, kayamanan at mga mapagkukunan ay matatagpuan at ang mga naglilinang sa Dao of Ice ay tataas. Maaaring sabihin na alinman sa 4 na dakilang mana ay makakaapekto sa tadhana ng mga kontinente.
Kabilang sa mga ito ang Heaven's Legacy ay ang pinakaluma at mahiwaga. Ang bawat hitsura nito ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa mundo. Ito ang pangalawa sa apat na dakilang mana. Sa kasamaang palad, ang Scarlet Moon Inheritance ay kinuha ng Scarlet Moon Religion Patriarch. Napabuntong hininga si Sovereign Yu Tianhao. Ang bawat hitsura ng isang mana ay hindi tungkol sa swerte. Dapat matupad ang mga kinakailangan. Lumingon ang tingin ng higanteng tansong balat sa bula ng liwanag. Mas tiyak, kay Zhao Feng at Goddess Bingwei. Malamang si Goddess Bingwei yon. Ang kanyang makapangyarihang bloodline at ice elemental techniques ay dapat na nakaakit sa Mystic Ice Inheritance. Dagdag pa, ang Sacred True Dragon Gathering ng mga henerasyong ito ay napakalakas. Maaaring konektado din ito kay Zhao Feng. Ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay mula rin sa elemento ng yelo at isang napakadalisay na sinaunang linya ng dugo. Ilang sovereigns ang tumango bilang pagsang-ayon. Napakaganda ng hitsura ng Mystic Ice Inheritance, at ang Sacred Alliance ay tuwang-tuwa at mas umaasa. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred True Dragon Gathering ay hindi pa umabot sa mga huling yugto. Sa siyam na sovereigns, isang puting nakasuot na matanda lamang ang tahimik. Nagmamadali siyang tumingin sa Mystic Ice Inheritance pagkatapos ay itinoon ang lahat ng atensyon kay Zhao Yufei na pumasok. Ang 10,000 sinaunang lahi ay may pinakamalakas na linya ng dugo sa universo at ang hitsura ng alinman sa mga ito ay may higit na kahalagahan kaysa sa apat na dakilang mana. Hindi kumikibo ang matanda na nakasuot ng puti. Sa kanyang mga mata, ang pag-abot ni Zhao Yufei sa True Mystic Rank ay mas mahalaga kaysa sa mga mana. Ang nakasuot na puting elder na ito ay ang master ni Zhao Yufei, isa sa mga Grand Elder ng Heavenly Yuan Clan at isang miyembro ng Sacred Alliance. Hindi siya gaanong nagsalita sa Sacred True Dragon Gathering na ito dahil may sikreto siya. Isang lihim na bukod sa isa pang Grand Elder, walang pangatlong tao ang nakakaalam. At sa sandaling ito, ang pag-abot ni Zhao Yufei sa True Mystic Rank ay maaaring magdulot ng tanawin mula sa kanyang bloodline na maaaring makita ng ibang sovereigns. Nang matagpuan ang sikretong iyon, hindi maisip ng matanda na nakasuot ng puting damit ang kinalabasan. Hindi man lang sapat ang Heavenly Yuan Clan. Kaya naman, ang matanda na nakasuot ng puting damit ay bahagyang hindi mapakali ngunit sa kabutihang palad ang Mystic Ice Inheritance ay nakadirekta sa atensyon ng lahat. Beyond Dao Sovereign, si Zhao Yufei ay iyong disipulo. Hindi maliit ang momentum niya sa pag-abot sa True Mystic Rank. Bahagyang napangiti ang Green Moon Sovereign nang mapansin niya ang tensyon ng matanda na nakasuot ng puting damit. Ang matanda na nakasuot ng puting damit ay si Beyond Dao Sovereign, isa sa siyam na naruroon. Hihihi, kaya ito ang disipulo ni Beyond Dao Sovereign. Napakalakas ng mga bloodline ng alagad mo. Baka siya ay maging isa pang napakahusay na kamangha-manghang henyo at maabutin si Sword Saint Ye Wuxi. Mula sa kung paano niya naabot ang True Mystic Rank, ang kanyang bloodline power ay kakadiscover pa lang at malamang ay may battle power na malapit sa isang napakalaking prodigy. Pinuri ng mga sovereign, at si Beyond Dao Sovereign ay nagkunwaring nag-aalala. Oo, ang aking disipulo ay nakalusot sa True Mystic Rank sa sobrang pagmamadali. Gagawin nitong hindi matatag ang kanyang pundasyon. Sa katotohanan, malinaw niyang alam na ang bloodline ni Zhao Yufei ay lubos na tugma sa Heaven Earth Yuan Qi at matatag ang pundasyon nito. Sa loob ng bula ng liwanag na maraming kulay na ulap ay namumulaklak. Sa kuweba, ang balat ni Zhao Yufei ay kasing kinis ng jade at nagbigay pa ng mahinang liwanag, parang bulaklak. Ang kanyang mukha ay tila dalisay at banal sa ilalim ng liwanag at siya ang sentro ng Heaven Earth Yuan Qi na kumukuha ng kanyang tawag. Naramdaman niya na ang Heaven Earth Yuan Qi ay parang kanyang ina at bawat kilos at hininga niya ay maaaring tumawag ng Heaven Earth Yuan Qi. Ang rate ng compatibility ay 10 beses na mas mataas kaysa sa normal na True Mystic Ranks, na katumbas ng isang True Lord Rank. Sa ilang sandali lang, ang kanyang True Force Cultivation ay dumaan sa mga panimulang yugto ng True Mystic Rank at lumapit sa mga unang yugto ng True Mystic Rank. Matapos malagpasan ang True Mystic Rank barrier, nakapasok na siya sa isang bagong mundo. Mabuti na lang at nasa kuweba siya at hindi masyadong nakakakita ng sitwasyon niya. Siyempre, medyo nakakakita ang mga nasa True Lord Rank at Sovereigns.
Ito ay isang walang kapantay na bloodline. Hanggat sapat ang kanyang mental energy ay makakalusot siya. Bahagyang naiinggit ang higanteng bronze skin na Deputy Palace Lord. Biglang may naalala ang bloodline na ito. Maaaring ito ay, hindi, masyadong malabong mangyari iyon. Ang kaisipang ito ay agad na naalis. Nagsimulang kumupas ang maraming kulay na ulap at mga bulaklak sa paligid ng ilog at napagtanto ni Zhao Yufei na kung hindi dahil sapat ang kanyang mental energy ay agad niyang maaabot ang maagang yugto ng True Mystic rank. Kung si Zhao Feng ang talentong ito ay maaari niyang i-charge sa maagang yugto o maging sa mga huling yugto ng True Mystic rank sa isang hininga. Gayunpaman, walang ganoong bagay bilang isang perpektong linya ng dugo. Nakatuon ang bloodline ni Zhao Feng sa mental energy samantalang si Zhao Yufei ay direktang nasa tapat. Siya ay may kinikilingan sa Heaven Earth Yuan Qi at ang kanyang mental energy ang hindi makahabol. Malapit sa ilog, si Zhao Feng ay niyakap ni Goddess Bingwei at patuloy na tinatakan sa yelo. Bastos, tingnan ko kung hanggang kailan ka magtatagal. Ang aking paglilinang at kasanayan sa yelo ay parehong nahihigitin sa iyo. Niyakap ng mahigpit ni Goddess Bingwei si Zhao Feng at napanatili ng dalawa ang posisyong ito. Ang kapangyarihan ng yelo ni Goddess Bingwei ay inilalabas pa rin. Nangangahulugan ito na hindi pa ganap na selyado si Zhao Feng. Nag-aalala si Mo Tianyi ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dapat ba niyang iligtas si Zhao Feng? Ngunit si Sister Yufei ay nasa kritikal na sandali din. Senior brother, ayon sa deal bago natin paprotektahan si Zhao Feng kapag siya ay nasa seclusion. Ngayon ay kumpleto na ang deal, hindi na mahalaga kung iligtas natin siya o hindi. Isa pa, hindi rin tayo makalapit sa kanya dahil sa yelo. Umiling ang lalaking may dilaw na mukha at walang magawa si Mo Tianyi. Na-activate na ni Goddess Bingwei ang kanyang bloodline at ang normal na True Mystic ranks ay maaaring ma-sealed din sa yelo kapag malapit na. Sa gitna ng yelo ay napakatibay nito na kahit ang normal na True Mystic rank ay malamang na hindi man lang ito mabasag. Sa sitwasyong ito, nagpasya si Mo Tianyi at ang kumpanya na ilagay ang kaligtasan ni Sister Yufei bilang numero 1 prioridad. Sa huli, si Zhao Feng ay isa pa ring tagalabas. Gusto mo akong i-seal? Huwag mo nang isipin iyon. Bagamat nagyelo si Zhao Feng, hindi sumuko ang kanyang True Spirit Chi. Hanggat nandoon pa ang kanyang mental energy consciousness ay makokontrol niya ang kanyang bloodline at True Spirit Chi. Ang isang bahagi ng yelo ay hinigop ng kanyang bloodline. Dagdag pa, si Zhao Feng ay mayroong dalawang source of True Spirit sa loob ng kanyang katawan, ang isa ay sa kanyang sarili at ang isa ay sa pirata ng Watermoon. Sa ganitong sitwasyon, pinangangalagaan ni Zhao Feng ang kanyang sariling True Spirit Chi at sinunog ang source of True Spirit ng Watermoon Pirate. Sa mga tuntunin ng lakas, ang True Spirit Chi ng Watermoon Pirata ay mas malakas kaysa kay Zhao Feng. Dahil sa pagkasunog ng True Spirit Chi, tumaas ang pagtutol ni Zhao Feng. Siyempre, konting halaga lang ang kaya niyang sunugin sa isang pagkakataon, kung hindi ay hindi kakayanin ng katawan niya at baka sumabog. Sinusunog ng brat na ito ang kanyang True Spirit Chi. Maghihintay ako hanggang sa masugatan niya ang kanyang pundasyon at mahulog muli sa True Human rank. Malamig na tumawa si Goddess Bingwei sa kanyang puso habang sa gilid ng zone ng yelo na si Shi Chengtian ay nagpapagaling sa kanyang sarili. Sa tuktok ng nag-iisang bundok, sinusubaybayan ng tusong mga mata ni Taiyon Shuangzi ang kasalukuyang sitwasyon. Hihihi. Ituloy mo ang laban at sana masugatan kayong lahat tapos tapusin na natin silang lahat. Ang nakababata sa Taiyon Shuangzi ay mahiyain na sinabi, ngunit ang oras na tumagal si Zhao Feng laban kay Goddess Bingwei sa yelo ay mas mahaba kaysa sa inaakala. Sa isang kisap mata, isang oras na ang lumipas at hindi pa rin nagtatapos sina Zhao Feng at Goddess Bingwei. Talagang karapat-dapat siyang maging isang napakahusay na kamangha-manghang henyo na dumudurog sa ilang henerasyon. Ay, kasalanan ko lahat kung niloko ko siya dati. Si Zhao Feng ay hindi nang ahas na sunugin ang lahat ng kanyang True Spirit Chi dahil ang kanyang katawan ay nakatatak sa yelo at magagawa lamang ito sa Goddess Bingwei. Nangangahulugan ito na ito ay isang labanan ng pagtitiis at hindi nag-alala si Zhao Feng tungkol dito. Gusto niyang isuko ang bahagi ng Watermoon Pirate source of True Spirit, ngunit magagawa ba iyon ni Goddess Bingwei? Brother Mo,
Nakalusot na si Sister Yufei. Dapat ba natin siyang hilingin na tumulong? Tanong ng lalaking dilaw ang mukha. Hindi, naabot lang niya ang True Mystic rank at hindi na siya gaanong makakatulong. Umiling si Mo Tianyi. Kasabay nito, sa loob ng isang tahimik na kuweba sa isang bulan ng liwanag. Ikaw si Jin Wuang. Ang itim na buhok na si Yu Tianhao na may mga mata na kasing laki ng universo ay tumingin sa normal na lalaking nakaupo sa isang bato sa tapat niya. Bakit mo ako hinahabol? Hindi ako ang kapareha mo. Dapat wala kang kakilala sa Sacred True Dragon Gathering ang kapareha mo. Umiling si Jin Wuang at bumantong hininga.